In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most blessed Virgin Mary, you who were preserved from the stain of original sin, most loving and powerful patron of the Philippines, to you also be endless praise, everlasting veneration, and thanksgiving in Christ Jesus. O Immaculate Mother, our most kind Mother, our most sweet and most exalted Queen, with grateful hearts we praise your mercies and fly to your protection. O Blessed Lady, you captivate with your sweetness the hearts of men, you who have captivated our hearts, you who have captivated the hearts of our people also. You have established, fostered, and strengthened the foundations of the faith in our beloved land by your good patronage, as manifested in so many visible proofs of your maternal love. We are yours. We wish to be yours. Show yourself a mother and patron to us. Guard us and protect us through your most powerful intercession. Amen. Nagtataka ba kayo na likas sa mga Pinoy ang pagiging super close kay Inang Maria? That Mary occupies a very special place in the hearts of every Filipino. Kaya nga po sa isang pastoral letter ng CBCP noong 1975 na pinamagatang Ang Mahal na Birhen, ang description na ginamit is Pueblo Amante de Maria, a people in love with Mary, bayang sumisinta kay Maria. Kaya nga po dito sa Pilipinas, napakaraming simbahan, parokya, chapel, schools, seminaries, ang nakapangalan kay Inang Maria at ang patron nila ay ang Mahal na Ina. Kaya nga po sa isang taon, buwan-buwan ay meron tayong pagdiriwang in honor of the Blessed Virgin Mary. And sa buong taon, we even dedicate 2 months in honor of the Blessed Virgin Mary. The month of May and the month of October. Kaya nga meron po tayong Mayflower. At meron din po tayong Black Rosary sa tuwing buwan ng Oktobre. At isa sa pinakamalaking selebrasyon sa buong taon in honor of the Blessed Virgin Mary is the Solemnity of the Immaculate Conception. Immaculada Conception. At para sa atin, napakahalaga ito sa ating buhay pananampalataya bilang mga Pilipinong Katoliko. Bakit? Dahil ang buong Pilipinas, the principal patron of the Philippines is Our Lady of the Immaculate Conception. Kaya sigurado po ako ngayong araw na ito ay marami pong nagsimba to simply honor the Blessed Virgin Mary on her feast day. But before we reflect on the life and role of Mary in our journey of faith, isang maikli at simpleng history lamang po ng Immaculate Conception. Ang Immaculate Conception is one of the 4 dogmas of the Blessed Virgin Mary, and the others being Mary, Mother of God, the Assumption, Mary's perpetual virginity, and of course, the Immaculate Conception. And the dogma of the Immaculate Conception was solemnly declared in 1854 by Pope Pius IX sa pamamagitan po ng Ineffabilis Deus. At ito po ang sinasabi ng Ineffabilis Deus, and I quote,
we declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Christ Jesus, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Kaya ngayon, para sa atin, ano naman ang significance? Ano naman ang paanyaya sa atin of the Immaculate Conception? At isa lang po ito, and that is the sense of sin in us. Alam nyo, kadalasan kasi, lagi nyong naririnig, sasabihin, nagkasala ako dahil normal yan eh. Tao lang naman ako eh. Kadalasan mong naririnig yan na excuse ng mga tao. But the problem with that is, we are slowly losing our sense of sin. Ibig sabihin, parang normal na yung magkasala, parang okay na ang magkasala. But the truth is, it is never okay to commit sin. Kumbaga, pag nagkasala ka ba, do you feel guilty about it? Will you feel bothered about it? Kumbaga, nakakatulog ka ba ng maayos? Panatag ka ba? Pag nagkakasala ka? That is the problem of the present age. Bakit? Alam niyo, ang mga tao ngayon, tingnan yung mga nangyayari. Patayan dito, may ginahasa dito, may hinold up dito, may sinagsak dito. Ang dami, araw-araw. Pero ngayon, parang tanggap na natin. Parang normal na sa atin. Kumbaga okay na ito. Modern age na tayo eh. It's okay to commit sin. Okay nang napapanood yan. Kumbaga hindi ka na kinikilabutan. Hindi ka na nanginginig. Pag naririnig mo itong mga ito na nangyayari araw-araw. But the Immaculate Conception reminds us, we have to have our sense of sin always intact with us. Ibig sabihin, it's not okay to commit sin. Kundi pag nagkasala ka, mararamdaman mo na babagabag ka. You feel guilty about it. You are bothered about it. And that is the Immaculate Conception for all of us. Let us always remember, to commit sin is not normal. To commit sin is not accepted in the society. To commit sin is not okay. We have to have always our sense of sin with us, so that we can struggle with it, so that eventually we may overcome it with the help of the grace of God. Pero siguro ang mas magandang tanong, para sa atin, bakit ba tayo super close kay Inang Maria? Ano ba yung role na ginagampanan niya sa buhay pananampalataya at sa ating pang-araw-araw na buhay? At ang unang dahilan po niyan is Mary is our role model. Modelo ng alin? Ano ba yung iniiwan niyang huwaran sa atin? The first is, Mary is the model of humility. Si Inang Maria, nag-iiwan sa atin ng halimbawa na kahit anong mangyari, ang pinakamagandang katangian na pwedeng meron tayo is to remain and to stay humble. Can you just imagine, si Inang Maria, she had the singular privilege of being chosen to be the mother of Jesus, to be the mother of God. Pero, nanatili siyang humble. In fact, hindi niya ipinagmayabang ito.
Hindi niya ipinagmalaki ito. Kaya nga in the account of the Annunciation, ano yung description niya sa kanyang sarili? The handmaid of the Lord. Abang alipin ng Panginoon. In short, hindi niya itinaas ang kanyang sarili na kahit siya ay piniling ina ni Jesus, ina ng Diyos, hindi niya iniangat ang kanyang sarili. And that is one thing we can learn from the Blessed Virgin Mary. The virtue of humility. Alam niyo kung bakit? Isang problema ng napakaraming tao ngayon is pride. Alam niyo, meron po akong kaibigan sa aming probinsya. Ang description niya sa mga mayayabang na tao ay look at me syndrome. Like for example, ako ay nasa posisyon, look at me. Tingnan niyo ako. Nai-promote ako, look at me. Tingnan niyo ako. Mataas na ako. Gumanda ang buhay, nakapagtapos, sasabihin niya, look at me. Nakapunta na ako ng abroad, look at me. Kumbaga, look at me syndrome. And look at me syndrome is a sign of pride. Pero can you just imagine, si Inang Maria nga eh. Siya na ang, kumbaga, nakatanggap ng pinakamataas na pribileyo sa ating lahat to be chosen to be the Mother of God. And yet, you never hear her boast of her privilege. Wala siyang ipinagmayabang sa kanyang sarili. Kaya yan ang una nating pwedeng matutunan kay Inang Maria. Kahit ano pang mangyari, na-promote ka, gumandang buhay mo, naluklok ka sa posisyon, stay humble. Wala tayong dapat at pwedeng ipagmalaki. And that we can learn from our Blessed Mother. Ang pangalawang katangian ni Inang Maria na pwede nating tularan at isabuhay araw-araw is her obedience to God's will. Obedience with love, with joy, and with freedom. Hinighlight ko po yung with love, with joy, and with freedom. Bakit? Alam po natin, isa sa pinakamahirap na gawin ng tao, sumunod. Lalong-lalo na sumunod sa kalooban ng ibang tao na may pagmamahal, na may saya, at na may kalayaan. Kaya nga kung meron kang uutusan, anong gagawin sa'yo? Kailangan mo pang sumigaw, kailangan mo pang magalit para kumilos at sumunod sa'yo, hindi po ba? Katulad ng mga magulang, I am sure, na-experience nyo po yan sa mga anak ninyo, no? Lalong-lalo na pag naglalaro sila o nanonood ng TV, uutusan nyo sila, oy, magsaing ka na. Oy, magugas ka na ng pinggan. Hindi yan susunod sa iyo hanggang magagalit ka pa and then saka lang kikilos. Because it is very difficult to obey. Pero si Inang Maria, she obeyed God's will with love and with joy and with freedom. Kaya nga, nung nagpakita ang anghel sa kanya, anong sabi niya? Let it be done unto me according to your word. That is Mary's obedience to God's will. Well, hindi niya siguro maintindihan kung ano ito, kung anong mangyayari. But for her, she obeyed God's will and she surrendered her will to God's will. Kaya ito yung pwede nating matutunan araw-araw. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Alam nyo, napakahirap kasing isurrender yung will mo. Bakit? Ang gusto ng mga tao na mangyari, yung kanilang plano, yung kanilang gusto. Kaya nga maraming nagtatalo. Bakit? Kasi yung gusto lang, yung masunod.
Yung plano lang niya ang dapat masunod. But now Mary is an example of obedience, especially obedience to God's will. Kaya nga araw-araw, dapat ang panalangin natin, Lord, what is your will for me today? Ano yung plano nyo para sa akin ngayong araw? Ano po yung gusto nyong gawin ko ngayong araw? At ako po ay susunod. That I will obey your will and plan for me every single day. Sunod na virtue ni Inang Maria na pwede nating tularan araw-araw is her faith and trust in God's will. Well, maintindihan natin si Inang Maria nung siya ay nagtanong, how can this happen to me since I do not know man? I do not have any relationship with a man. Paano naman mangyayari na ako ay pipiliin na maging ina ng Diyos? I do not know. At hindi ko maintindihan ito. And yet, kahit hindi niya naiintindihan, she had faith and she trusted God's will for her. At alam niyo po sa buhay natin, marami tayong hindi naiintindihan at marami tayong hindi naipapaliwanag o maipapaliwanag. Like for example, yung mga unexpected na pangyayari sa buhay natin. Like for example, you got sick. Healthy ka naman dati. And suddenly, you got sick. Or suddenly, you lost a loved one. Or bigla kang nawalan ng trabaho. Nalugi ang negosyo mo. Nasira ang iyong pamilya. Nagkawatak-watak kayo. How can you be able to understand it? How can you explain it? You cannot. At sa mga pangyayaring ito na hindi natin may paliwanag, hindi natin maiintindihan, the invitation for all of us is, it's an invitation of faith and trust in God's will. Parang ang sinasabi natin, Lord, hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Lord, hindi ako handa sa pangyayaring ito. Lord, hindi ko maiintindihan ito. But I know you have a better plan. You have a better will for all of us. And I have faith in your plan. And I trust in your plan. Ganyan si Inang Maria. Hindi ko man maintindihan, pero magtitiwala ako at mananalig ako sa iyong plano. Isa pa sa napakagandang katangian ni Inang Maria na dapat nating tularan at isabuhay araw-araw is her life of holiness. That we look up to Mary and we consider her as our model of holiness. Na kahit siya po ay unique sa atin because of her privilege of becoming the mother of Jesus, the mother of God, para sa atin, siya pa rin ang hinahangaan natin. Siya pa rin yung itinuturing nating modelo ng isang buhay na banal. That Mary progressed in her life of holiness. Pero ang tanong, how did Mary achieve holiness? Paano ba naging banal si Maria? Kasi kadalasan po, pag tinatanong mo ang mga tao, paano ba maging banal? Ang kadalasan na sagot, kailangan magsimba ka, kailangan magrosaryo ka araw-araw, kailangan magnobena ka sa mga santo, kailangan mangumpisal ka, kailangan tumulong ka sa mga nangangailangan. All of this contribute to our progress in our life of holiness. But in the case of Mary, it is very clear that for us to achieve holiness, we have to learn to dedicate and offer everything of ourselves to God. Tignan po natin ang buhay ni Inang Maria. She dedicated her whole self, her whole life to God. Inialay niya ang lahat. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang puso, ang kanyang kalooban, lahat-lahat. She offered everything to God.
Kumbaga ito yung panalangin ni Saint Ignatius of Loyola na inaawit po natin sa tuwing tayo nagsisimba. Ano po yun? Take and receive, O Lord, my liberty, all that I have, all that I am. Ibig sabihin, lahat ng ito iniaalay ko po sa iyo, Panginoon. And that is one way of attaining a life of holiness. Hindi ko naman po sinasabi na hindi na kayo dapat magsimba o hindi na kayo magrosaryo o magnobena. Pero looking up to the life of Mary, now we learn if we want to progress in our life of holiness, sana lahat ng sa atin, ang ating pag-iisip, puso't kalooban, relationships, trabaho, iaalay po natin ito sa Panginoon. It's a good invitation, hindi po ba? Kasi kung titignan mo ang mga tao, kumbaga pinipili nila ang iniaalay sa Diyos. There are aspects of our life which we keep to ourselves and we refuse to dedicate and offer it to God. And this prevents us from fully attaining a life of holiness. Kumbaga, meron tayong itinatabi na aspeto ng buhay natin na hindi natin kayang isuko, ialay sa Panginoon. But now, Mary is reminding us, whatever it is, whatever aspect of your life, dedicate and offer it to God for you to progress in your life of holiness. Another na katangian ni Inang Maria is her patience and courage in times of suffering. At makikita po natin ito sa larawan ni Inang Maria at the foot of the cross. Can you just imagine kung gaano kasakit, kung gaano kahirap sa kanya bilang isang ina na nakikita si Jesus na nakabayubay sa krus. With all of this pain Jesus endured, how much more sa kanyang ina? Hindi po ba yung mga parents, lalong-lalo na yung mga nanay, may sinat lang yung anak, masakit lang yung ngipin, may galos lang ng konti. Hindi ba ninenervyos, hindi na alam kung ano yung gagawin? Bakit? Damang-dama ng mga nanay, mga parents ang sakit na nararanasan ng kanilang mga anak. And that is Mary at the foot of the cross. She shared in the sufferings and the pains of Jesus. Pero look at her. Ang description kay Mary is, she was standing at the foot of the cross. She was not bowing down. She was not bowed down at the foot of the cross. Instead, she stood at the foot of the cross to remind us Mary was courageous and Mary was patient in times of suffering. Kumbaga, paano natin i-apply ito sa buhay po natin? Well, para kasi sa atin, kung meron mang isang bagay na kung pwede iwasan natin, suffering, hindi po ba? Sino bang may gustong magdusa, magpakasakit sa atin, lalong-lalo na ngayong panahon na ito? Pasarapan ng buhay. If you live a comfortable life, a good life, mas maganda. So when we suffer, kumbaga, tayo ay natatakot or tayo ay tumatalikod. Kumbaga, ayaw nating tanggapin ng buong buo ang mga sufferings ng buhay o yung mga hirap sa buhay. Pero ngayon, ang paalala sa atin ni Inang Maria, face your pain. Accept suffering. Hindi naman yung sinasabi na hinahanap-hanap mo yung suffering o hinahanap-hanap mo yung hirap. Hindi naman po yun eh. Ang ibig kong sabihin, when pain comes to you, when suffering comes to your life, accept it with patience, with perseverance, with love, with courage. Hindi yung you get discouraged and you despair and you lose hope in times of suffering. Ito po yung reminder ni Inang Maria. Just like her,
We also face and encounter many crosses in life. Every day, iba-iba po yung mukha ng krus araw-araw. Pero ang mas mahalaga sa panahong ito, huwag tayong magreklamo. Huwag tayong mag-complain ng mag-complain. Kundi, let us embrace our suffering. Let us embrace our pain lovingly, courageously, and patiently. That is the example of our Blessed Mother to all of us. Sa pangkatangian ni Inang Maria is that Mary is called Theotokos. Ibig sabihin, God-bearer. Hindi lang dahil dinala niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, kundi all her life, Mary was carrying Jesus. And wherever she goes, dahil dala-dala po niya si Jesus, she also was carrying joy. She brought joy to people because she was carrying Jesus in her heart. Isang ehemplo po dyan, isang eksena is the account of the visitation. Maalala po ninyo, no? Na binisita, dinalam ni Inang Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth na nagdadalang tao na rin po. Pero ayon sa account of the visitation, when Mary arrived at the house of Elizabeth, anong nangyari? Elizabeth was filled with joy, and even John the Baptist, who was at the womb of Elizabeth, leapt for joy. Tumalon sa tuwa. Bakit? Dahil nung dinalaw ni Maria si Elizabeth at si Juan Bautista, dala-dala din po niya si Jesus. So all her life, as she carried Jesus with her, she always brought joy to people. At iyan ay isang napakaganda at pinakakailangan ngayong panahon na ito. Lalong-lalo na po ngayong mga nakalipas na mga buwan. Many have suffered so much. Maraming mga nalulungkot. Maraming mga nawawalan ng pag-asa. Maraming nawawalan ng saya sa buhay. Bakit? Can you just imagine? Sunod-sunod, patong-patong yung mga nangyayaring hindi maganda, mga kalamidad. And many people, it seems, have lost their sense of joy. Kaya ang hamon sa atin is, let us imitate the Blessed Virgin Mary. Let us bring joy to our brothers and sisters. Yes, we can bring joy to them by helping them, by our donations, but more importantly, the best way for us to bring joy to our brothers and sisters is when we bring Jesus to them, that we carry Jesus with us. Lagi niyong tatandaan, if you carry Jesus in your heart, wherever you go, you always bring joy to other people. Si Inang Maria is very attentive to God, His will, His plan, and the way He works in the life of Mary. Kumbaga, yung atensyon ni Maria ay nakatuon lagi sa Diyos. And attentiveness is something we can learn from Mary. In fact, ito ay isang magandang katangian na dapat meron tayo, to be attentive.
Alam niyo kung bakit? If a person is attentive, natututo rin siyang makinig. You cannot listen if you are not paying attention. Alam naman po natin yan sa mga teachers natin. Lagi nilang sinasabi, pay attention para marinig ninyo, para maintindihan ninyo. And that is the example of Mary. Being attentive to God is to be able to listen. Mapapakinggan natin yung binubulong ng Diyos sa atin araw-araw, yung mensahe niya. Kaya nga marami sa atin, hindi na alam kung ano yung mensahe ng Diyos sa atin because we are not attentive. We do not have time to listen to God whispering His message to us every day. At hindi lang yan. Being attentive also gives us the capacity to see the hand of God at work in the daily events of life. Kumbaga, pag attentive ka sa lahat ng mga karanasan at pangyayari sa buhay mo, makikita mo na kumikilos ang Diyos. That God is at work in your experiences in life. Otherwise, wala ka talagang mapapansin. Makikita mo lang ang mga karanasang ito, makikita mo lang mga experiences na ito plainly. But you will never see the hand of God at work, the grace of God at work, if you are not attentive. Kaya yan sana ang matututunan natin kay Inang Maria. Being always attentive to God, to His will, to His message, para marinig natin ang Diyos na nagsasalita sa atin araw-araw, nagbibigay ng kanyang mensahe sa atin araw-araw, at para makita po natin na kumikilos ang Diyos sa bawat karanasan ng buhay. Finally, isang katangian din ni Inang Maria is her purity of heart. At isang napakagandang paanyaya sa atin yan. Because we always have to ask ourselves, what is in your heart? Yun naman ang pinakamahalaga eh. Ang problema kasi sa atin, ang pinagtutuunan natin ng pansin, kadalasan ay mga external, yung mga panlabas lamang. Pero at the end of the day, ang pinakamahalaga sa mata ng Diyos, hindi yung mga panlabas, kundi kung ano po yung nasa puso at kalooban natin. At si Inang Maria, anong nilalaman ng kanyang puso at kalooban? Pagmamahal. At tanungin niyo ang sarili ninyo, ngayon, ano bang nilalaman ng puso ninyo? May laman bang pagmamahal? O mas maraming sama ng loob sa puso ninyo? O mas maraming galit sa puso ninyo? O mas maraming inggit sa puso ninyo? Always remember, at the end of the day, God looks into our heart and not our appearances. Kaya para kay Inang Maria, ang pinakamahalaga is to have that purity of heart. At yan sana din para sa atin, that we may always have that purity of heart, na ang tanging nilalaman lang ng puso't kalooban natin ay pagmamahal at mga magagandang bagay. At walang puwang ang galit, sama ng loob, puot o inggit sa puso't kalooban natin. Kaya mga minamahal kong kapatid,
Ngayong ipinagdiriwang natin ang Solemnity of the Immaculate Conception, ang paanyaya sa ating lahat, lalong-lalo na tayong may debosyon kay Inang Maria, is that sana hindi lang manatili sa selebrasyon, hindi lang manatili sa mga external na ginagawa natin. Hindi lang sana mananatili sa pag-rosaryo, pagnonobena, o yung mga debosyon natin kay Inang Maria, kundi sana tularan natin ang mga halimbawa ni Inang Maria at isabuhay natin ang kanyang mga magagandang katangian. Because at the end of the day, Mary will always be there as our model of holiness and how to get closer to God. Kaya, lagi nating sinasabi, to Jesus through Mary. Father Savior po ito para sa dasal at pagninilay. Sana po patuloy ninyong suportahan ang ating YouTube channel by subscribing and always click the notification bell para updated po kayo sa mga latest na videos na i-upload po natin. At sana share our videos to your family, to your relatives and friends, and together we inspire. May God bless us all.